Ang debosyon natin mula sa kasama ni Jesus ngayong araw ng Sabado, ka-25 ng Oktubre ay pinamagatang Isipan, Katawan at Espiritu. Ito ay mula sa panulat ni Ginang Lori Smith ng North Carolina, USA. Ang atin pong babasahin ay mula sa 2 Timoteo, Kabanata 3, talata 10 hanggang 17. Ang ating pong refleksyon ay magmumula sa kapareho ring aklat sa mga talatang 16 hanggang 17 na ganito ang sinasabi. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid sa ligong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap patanda sa lahat ng mabubuting gawain. Sa loob ng 30 taon ng aking pagtatrabaho bilang isang nurse, nag-duty ako ng 12 oras na nakatayo araw-araw, hanggang sa ako'y maging isang tagapamahala na laging nakaupo sa likod ng lamesa. Sa paglipas ng panahon, ang buhay na di masyadong magalaw ay nakaapekto sa aking pisikal at mental na kalusugan. Kailangan kong maglakad sa labas araw-araw para maibalik ang sigla ng aking katawan at isip. Sa umpisa ay mahirap ito para sa akin at lagi ako naghahanap ng dahilan para hindi maglakad. Ngunit kalaunan, inahanap ko na ang sariwang hangin at init ng sikat ng araw sa aking muka. Naging kasiyahan ko na ang paglalakad araw-araw na pagtanto kong ang aktibong espiritualidad ay may parehong epekto. Matagal akong nasiyahan na lamang na nakikinig ng sermon tuwing linggo, tapos magtatrabaho ng buong linggo at walang panahon sa pag-aaral ng banal na kasulatan o pagpapalalim ng ugnayan kay Jesus. Kung paanong araw-araw na paglalakad ay nakakatulong sa kalusugan ng aking katawan, ang araw-araw na debosyon ay nakapagpapalusog din naman sa aking espiritu. Sa mga nakalipas na taon hanggang ngayon, sinisiguro ng aking ina na lahat kami sa pamilya ay may kopya ng kasama ni Jesus, kundi man niya maiabot ng personal. Matatanggap namin ito sa aming mga mailbox o sa tarangkahan. Ang paghatid na ito ng aking ina ay nakatulong ng malaki sa aking personal na relasyon kay Jesus. Natutunan ko ang alam ng aking ina noon pa man. Ang pangangalaga sa buhay espiritual ay mahalaga sa kalusugan. Tayo po ay manalangin at atin pong isama sa pananalangin ang tagapamahala sa ospital. Mahal naming Diyos, salamat sa mga pagkakataong maging malapit sa iyo sa pamamagitan ng pagbubulay ng iyong mga salita. Salamat sa mga taong nagbabahagi ng inyong mabuting balita sa mundo. Amen. At ang ating isipin ngayong araw, maglalaan ako ng panahon para sa pagpapalusog ng aking isipan, katawan at espiritu araw-araw. Magandang araw po sa ating lahat, naway patuloy tayong lumakad na kasama ni Jesus.